Paano nga ba nag-a-allocate at nag-distribute ng net surplus ang isang kooperatiba? Kasi kailangan din po natin as a member alamin kung paano. Kasi para hindi po tayo nagtatanong kung bakit ganito lang ang aking kinita na dividends mula sa cooperative. Ang report naman sa General Assembly is ang laki-laki po ng kinita ng isang kooperatiba. Para po maiwasan natin yung mga tanong na ganyan, kailangan din po kasi natin alamin kung saan ba na i-distribute, allocate ang net surplus po ng isang kooperatiba. Ganito po kasi yun, guys. Yung order of distribution is yung 70% will go back to the members of the cooperative in the form of dividends and patronage fund. So, yung 30% will go to these funds. Number 1, 10% po ay mapupunta sa reserve fund. Ano nga ba ang reserve fund? So, ang reserve fund ay nagagamit po para sa stability of the cooperative and to meet the net losses in its operation for delinquent, lalo na sa mga hindi nakakapagbayad ng kanilang mga utang. So, this reserve fund is the answer for future losses of the cooperative. So, yan po ang tatandaan natin na ang reserve fund ay bawal pong ipang-invest. So, number 2 is Cooperative Education Training Fund. So, 10% po ang mapupunta dito. Yung 5% is for the education para sa members or sa mga staff ng management. And yung 5% will be remitted to the federations or unions. So, yung federations or unions will educate us. We need this to promote also our cooperatives. And magkano na yun? 20%. Ang natitira na is yung 10%. So, 3% po. 3% will go to CDF. Ano ang CDF? Community Development Fund. So, this is for projects or activities that will benefit the community where the cooperative operates. Example po natin is yung mga scholarship, mga donations during calamities, at iba pa. So, yung natitirang 7% napupunta po sa optional fund. Ano itong optional fund? Ito naman is for buildings or acquisition ng kooperatiba. So, in summary guys, 10% para po sa reserve fund, 10% para po sa CETF, 3% para po sa CDF, and the 7% is optional fund, a total of 13%. Alam mo na kung saan na-distribute yung income or net surplus ng isang kooperatiba. Bakit nga ba malaki ang kinita ng kooperatiba pero maliit ang ating nakuhang dividends? Simple lang naman ang answer dyan eh. Ang answer po dyan is malaki ba ang nilagay mong share capital dyan sa kooperatibang sinalihan mo or maliit lang? Siyempre, kung malaki ang share capital na nilagay mo, mag-aasam ka po ng mas malaking dividends. Pero kung mas maliit naman, alangan naman mag-aasam ka ng mas malaki or mas mataas na dividends mula sa cooperatives. So, dahil maliit po yung share capital mo, normal lang, maliit lang din po ang inyong makukuhang dividends. So, yan lang po ang ating video for today. I hope this video helps. Once again, this is Giving Get Grace saying, sharing is caring. Bye. See you.